Win or go home. Do or die. Ang dalawang pinakamagandang salita sa sports, Game 7. Ang San Antonio Spurs laban sa Oklahoma City Thunder sa huling laro ng serye ng Western Conference Finals. Isang magkasunod na nanalo ng Kia MVP. Isang nagkamit ng nagkakaisang vote bilang Kia Defensive Player of the Year. Ilang miyembro ng All-NBA team at mga 2026 NBA All-Star. Mayroon ding mga napili sa All-Rookie team. Ang Coach of the Year noong 2023-2024 ang nagtapos sa ikatlong pwesto sa botohan para sa Coaching Award ngayong taon, mga former Rookie of the Year. Ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng NBA ay nagsasama-sama sa isang ipoy-po ng kasabikan at tindi ng playoff habang nagtatagpo ang defending champion na OKC at ang paangat na Spurs. Sino ba ang ayaw maglaro sa isang Game 7? Sabi ng guard ng Spurs na si Stephon Castle. Sinabi naman ng rookie na si Dylan Harper, ito na talaga ang pinakamalaking laro sa buhay ko. At si Shai Gilgeous-Alexander ng Thunder, ang 2025 NBA Finals MVP, ay nagsabi ding, pinakamalaking laro ito ng career ko. Oo, ito ang pinakamalaki. Ito ang susunod na laro. At kapag natalo ako, tapos na ang season namin. Isa itong elimination game para sa dalawang team. Ang mananalo ay haharap sa New York Knicks sa NBA Finals. Walang dapat magulat na dalawang team na parehong nagtapos na may 60 wins ang umabot hanggang Game 7 sa serye, ngunit medyo kakaiba kung paano sila umabot sa puntong ito. Maliban sa double overtime sa Game 1, hindi gaanong naging dikit ang susunod na 5 laro. Ang pagitan ng puntos sa huling 4 na laro ay hindi bababa sa 13 points, kabilang ang 21 points sa Game 4 at 27 points sa Game 6. May mga defensive players ang Spurs na pisikal, may laki at lakas, at lubos na nakatuon sa depensa. Dahil dito, nahirapan si Gilgeous-Alexander. Maging sina Castle, Harper, Devin Vassell, Carter Bryant, De'Aaron Fox, o minsan pa nga si Victor Wembanyama, ang pangunahing layunin mula pa sa simula ng seryeng ito ay pigilan si SGA. Sa Game 6, nagtala siya ng 15 points lamang sa 6 of 18 attempts. Mintis siya sa lahat ng 5 niyang 3-point attempts at nakakuha lamang ng 3 free throws. Nalampasan pa ng Spurs ang Thunder ng 28 points habang siya ay nasa loob ng court sa loob ng 28 minutes. Kung kinailangan ng Spurs ang mas mahusay na laro mula kay Wembanyama kaysa sa ipinakita niya sa Game 5 upang manalo sa Game 6, kailangan naman ng OKC ang mas mahusay na bersyon ni Gilgeous-Alexander sa Game 7 kung nais nilang magkaroon ng pagkakataong makuha ang ikalawang sunod na kampyonato. Napuwersa ng Spurs si SGA sa 37.9% shooting mula sa field, 26.1% sa 3-point range, at 3.2 turnovers bawat laro, malayong mas mababa sa kanyang karaniwang performance ngayong season. Sinabi niya, marami sa mga shots ko ay mga attempts na nagawa ko na ng maraming beses dati at maganda naman ang pakiramdam ko sa mga iyon. Hindi lang talaga pumapasok. Huli na para talikuran ko ang pinaghirapan ko, ang laro ko, at kung sino ako sa puntong ito ng season. Kailangan kong magtiwala rito at tanggapin ang magiging resulta. Ayaw naman ng coach ng Thunder na si Daigneault na ilagay ang lahat ng pressure sa isang player lamang. Hindi ito tungkol sa isang tao lang o sa mga attempts niya, sabi ni Daigneault. Bagamat hindi niya kontrolado kung maipapasok ng kanyang mga kakampi ang mga shots para magkaroon siya ng assists, pinakamapanganib ang OKC kapag si SGA ay nakakapuntos, nakakapagbigay ng assists, at nakakakuha ng free throws. Samantala, bihira para sa isang 22-year-old sa kanyang ikatlong season na dalhin ang isang team hanggang finals. Ngunit malinaw na ngayon, kakaiba si Victor Wembanyama. Hindi siya perpekto at mahirap talagang maging ganoon laban sa depensang ipinapakita ng dalawang teams. Ngunit ito ang gustong-gusto ng coach ng Spurs na si Mitch Johnson sa kanyang paglapit sa laro. Marahil ito ang pinakamalaking paglago niya ngayong taon, ang hindi paghihintay na maging perpekto ang lahat o alam niya ang lahat ng dapat gawin. Sa halip, sinasalubong niya ang sandali at tinatanggap ang magiging resulta, sabi ni Johnson. Sa Game 6, bumawi si Wembanyama mula sa kanyang hindi magandang Game 5 sa pamamagitan ng 28 points, 10 rebounds, 3 blocks, 2 steals at 2 assists. Ang tanong, makakakuha kaya muli ang Spurs ng ganoong klaseng laro mula sa kanya sa Game 7?
Ito ang una niyang Game 7 nasa kalabang court pa, kaya lalo itong nagbibigay ng interes sa kwento ni Wemby. Naglaro ang OKC sa dalawang Game 7 noong nakaraang season at parehong nanalo laban sa Denver Nuggets sa Conference Semifinals at Indiana Pacers sa NBA Finals. May karanasan sila sa ganitong sitwasyon. Ayon kay Daigneault, marami na kaming pinagdaan ng karanasan hanggang sa puntong ito. At ang pinakamahalagang natutunan namin ay bawat laro ay may sariling buhay. Kailangan mong paghirapan ang bawat panalo. Hindi magiging iba ang Game 7. Mahusay ang kalaban. Kailangan naming maglaro ng mas mahusay kaysa sa ipinakita namin sa Game 6. Hindi rin garantiya ang paglalaro sa sariling arena. Sa 159 na Game 7 sa kasaysayan ng playoffs, 117 times nang nanalo ang home team. Gayunpaman, sa bawat isa sa nakaraang 11 season ay may kahit isang team na panauhin na nanalo sa Game 7, kabilang ang dalawa ngayong season. Sa usapin ng injury, hindi maglalaro para sa Thunder sina Ajay Mitchell at Jalen Williams. Nakapaglaro si Williams sa Game 6 matapos lumiban sa 3 laro, ngunit malinaw na hindi pa siya ganap na malusog. Para sa Spurs, ito ang unang Game 7 para sa karamihan ng mahahalagang player nila, kabilang sina Wembanyama, Castle, Vassell, Harper, Julian Champagnie, Keldon Johnson at Bryant. Ngunit hindi nila pinapansin ang kakulangan nila sa karanasan. Determinado si Harper na manalo bukas at maging bahagi ng kasaysayan, kaya ipinangako niyang ibibigay nila ang lahat sa court. Sa Game 6, nagtala siya ng 18 points, 6 rebounds at 4 assists. Ayon naman kay Castle, kapag kumpiyansa si Harper, isa siya sa pinakamahusay na player sa kanyang edad at napakahalaga sa tagumpay ng team. Bagamat naging hindi pantay ang kanyang laro dahil sa hamstring injury, sinabi ni Johnson na kapag agresibo at nakatuon siya, na ipapakita niya ang kanyang malaking talento. Sa edad na 20-year-old, humaharap siya sa matinding hamon laban sa defending champion habang hindi pa ganap na malusog, ngunit patuloy pa rin siyang mahusay na naglalaro. Para naman sa Thunder, dapat bantayan si Alex Caruso. Nag-a-average siya ng 15.3 points habang nag-shoot ng 54.9% mula sa field at 55.9% sa 3-pointers. Sa 3 panalo ng Thunder sa serye, nagtala siya ng average na 18 points, 4 assists, 2.7 rebounds at 2 steals bawat laro. Malaki ang epekto niya sa depensa at nagbibigay rin ng katatagan sa opensa. Ayon kay Gilgeous Alexander, siya ang may pinakamaraming kampyonato sa team na ito. Siya rin ang may pinakamaraming karanasan sa malalaking laro. Hindi mo maaaring gayahin o likhain ang ganoong klaseng karanasan. Kailangan mo talagang pagdaanan iyon. Hindi si AC ang tipong sobrang talented na may pambihirang pisikal na kakayahan, pero isa siya sa pinakamahusay, kung hindi man ang pinakamahusay, na kompetitibong player sa NBA araw-araw. Siya ang nagdadala ng ganoong mentalidad para sa amin buong season. At ngayon nakikita na rin iyon ng buong mundo. Napakalaki ng ambag niya sa amin.